pagkawalan ng malay. Ang pagkawalan ng malay at pagtulog isa ng hatol. Na-collapse, nakatulog, at take note, ang original sa tulog hindi nakakasira ng wudu yan. Ang original na hatol sa pagtulog hindi siya nakakasira ng wudu. Hindi ibig sabihin nakatulog ka, sira ang wudu. Tama? Pag sinabi natin ng tulog nakakasira ng wudu, ibig sabihin pag nakapikit ka, sira. Pag nakaidlip ka, sira agad ang wudu. Tama? Ang original ng tulog, hindi siya nakakasira ng wudu. Naintindihan? Hindi siya, actually, hindi talaga siya, itong tulog na to, hindi ito na pagkasunduan ng mga ulama. Kung nakakasira ba talaga ito, hindi. Nagkaroon sila ng opinion, kailan ba masisira ang wudu mo pag natulog ka? Kasi, alam niyo kung bakit masisira ang wudu mo sa pagtulog? Anong pinakadahilan bakit masisira ang wudu mo sa pagtulog? Kasi posibleng nakautot ka. Posibleng nakautot ka. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-aynani wika ussah. Fa idza namatil aynani istatlaqati asa. Okay, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang mata mo ay takip ng puwit mo. At pag pumikit ang mata mo, natakpan ang puwitan mo. Ibig sabihin, pwedeng may lumabas na hangin. Kaya lang, sabi ng mga ulama, kung ang idlip mo o tulog mo ay nakaupo at hindi ka nakasandig, hindi ka nakahiga, naririnig mo pa yung mga marites sa tabi mo, hindi sira ang wudu mo. Alam mo, nasa khutbah kanina, di ba? Hindi mo maintindihan yung khutbah. So, nakaganon ka. Minsan, umihilig ka pa. Di ba? Umihilig ka pa. Tapos biglang sabi ng katabi, oy, kasi nga, khutbah. Hindi sira ang wudu mo. Kaya nga, ang tulog, hindi talaga nakakasira ng wudu yan. May kondisyon lang. Kapag nawalan ka na ng malay, ibig sabihin nawalan ng malay, bumagsak ka na. Kasi ang nakopo, hindi ka pa nawalan ng kontrol mo pa. Kumbaga, may pakiramdam ka pa sa time na yan. Pero kung nakatulog ka na nakasandig o nakatulog ka na nakahiga, dito invalid na ang wudu mo. Anong dalil? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam minsan niyang ipinagpaliban ng salatul isya. Minsan niyang ipinagpaliban ng salatul isya. Dahil ang salatul isya, alam niyo ba yung salatul isya, pinakamahaba ang oras na sala, itong isya. At ang pinakamainam na isya, alam niyo, lahat ng sala inaagahan natin isagawa sa takdang oras nito. Tama? Maliban sa isya. Kasi ang salatul isya, pwede mong isagawa kahit late na. At yun ang sunnah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi lang kayo mahihirapan na ipagpaliban ng salatul isya, ipagpaliban ko. Kaya lang ang mga sahaba, minsan yung pinagpaliban ito, habang sila sa masjid, dumating ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa masjid, humihilik ng mga sahaba. Humihilik sila. Kasi, kasi anong oras? Siguro, 9, 10, 11, saka sila nagsasagawa ng salatul isya. So, humihilik na yung mga sahaba. So, ang mga ibang sahaba, halos dumikit na ang pisngiin nila sa sahig, sa sobrang antok at katulog na. At humihilik pa, nabanggit sa hadith. Humihilik pa. At hindi sila inutusan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na bumangon kayo dyan at magudo. Hindi sila inutusan. Bumangon kayo dyan, sabi ng Propeta, at magsala na tayo. Anong ibig sabihin doon? Hindi nakakasira ang wudu, ang pagtulog ng ano? Tulog ng nakaupo. Tulog ng nakaupo. Hindi nakakasira ng wudu ang tulog ng nakaupo, kasi nung dumating ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa masjid, natutulog silang nakaupo. Naintindihan? So ang pagtulog pagkalahatan, halimbawa nakatulog habang nagbabasa, nakatulog habang nagugas ng plato, nakaidlip habang nagda-drive, oh, di ba? Naalala ko tuloy nung ako ay pumunta sa amin sa Mindanao. Gabi na, siguro alas 10 ng gabi, alas 11. Sumakay kami ng tricycle. Pagsakay namin ng tricycle, yung driver, nakita ko, tulog. Sabi ko, stagpiro na to. Ay, sabi ko, nagdadrive ka. Okay lang kung wala kami dito. Talagang umiilik. Uy, stagpiro, nakadalawang beses ko talaga ginising. Kaya sabi ko, buti na lang, yung time na yun, wala na masyadong sasakyan. Mashallah, jazakallah khair. Buti na lang, sa time na yan, wala na masyadong sasakyan. Kung may sasakyan, siguro bangga na kami. Kasi wala akong kaalam-alam, natulog yung, kaya pala yung tagpo namin, pagiwang-giwang.
Nung makita ko pagiwang-giwang na nakatulog siya habang nagdadrive, subhanallah, nangyari, sa akin nangyari din yun. Nakatulog ako minsan sa pagbibiyahe, muntik na ako makabangga ng sasakyan. Kasi minsan, di ba, sinisubok natin na ipagpatuloy, pagdadrive, hirap din eh. So, pero pag nagdadrive ka, nakatulog ka, hindi sira ang iyong wudu. Naintindihan? Ang nakakasira ng wudu na tulog ay yung bumagsak ng nakahiga o nakasandig na. Naintindihan? Okay. Yung nakulaps, na amnesia, ay talagang sobra pa sa tulog yun kasi nakalimot yun eh. Nakalimot na yun. Di ba?